sa inyo, parang kakatapos lang kasi ng mga matitinding pagsubok sa inyo, and nagsisimula yung bagong chapter ng buhay nyo, pero parang gusto nyo munang mag-relax ng konti, mga kapiksi, kasi pag alam nyo na kapag nagseryoso na ulit kayo, nagsipag na ulit kayo sa trabaho nyo or sa business nyo, parang wala na ulit tayuan. Yung iba, feeling ko na burnout. Comment down below guys, no, if naka-resonate kayo. Parang dumating kayo sa point na na-burnout kayo, gusto nyo mag-relax, gusto nyo unwind, ganyan. So yung iba sa inyo, maaaring nagpaplano kayo na mag-travel, or mag-bakasyon. Hello guys, hello Sagittarius, money come to me. Ito ang ating money reading guys para ngayong September para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Sagittarius. So yung energy ng money guys, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Sagittarius. Ito pala, magkadikit lang. So, combination guys ng positive and negative energy, general reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, ngayong September guys, parang feeling ko pagpapahingahin kayo ni universe, kasi parang mas magiging at peace kayo, mapayapa kayo, kasi unti-unti nang gumaganda. Ayan no, unti-unti nang gumaganda yung inyong kalagayang pinansyal, mga kapiksi, and yung iba sa inyo, nakukuha nyo yung mga good karma, or dumadating sa inyo yung mga good karma nakaloob sa inyo ni universe, dahil na rin sa inyong mga good intentions, mga kapiksi. And yung mga gumawa naman sa inyo ng masama, let's say for example in the past, may mga gumawa ng masama sa inyo, in-scam kayo, pinagsamantalahan kayo, inabuso kayo sa kung anumang paraan pagdating sa inyong kaperahan, trabaho, hanap buhay. Huwag kayong mag-alala, kasi kung kayo ay binibigyan ng good karma ni universe, sila naman ay sinisingil ng bad karma nila, mga kapiksi. Okay? So, kaya nga sabi ko sa inyo guys, hindi nyo na kailangang i-wish, no, na sana makarma sila, ganyan-ganyan. Kasi dadating at dadating talaga yung singil ng karma sa kanila, mga kapiksi. Ipagdasal nyo, no? Ipagdasal nyo yung mga gumawa ng hindi maganda sa inyo, tapos hayaan nyo na si universe ang maghusga at magbigay ng karampatang parusa para sa kanila, guys. Yung iba sa inyo, parang you have more time na makipag-date ngayon. Yay! So, more time na makipag-date, kasi nga, sabi ko sa inyo, gumagaan ng konti yung inyong pamumuhay, yung inyong kabuhayan, and parang pinagpapahinga nga kayo ni universe to spend time on your own, contemplate, ganyan. So, kung may mga jowa kayo, date, mga kapiksi, labas-labas, pag may time, o kaya naman spend more time with your family. For some of you guys, no, parang nakikinig din si universe, parang nasa standby mode siya. Okay? Si universe, and parang nag-aantay lang siya ng order mo. Anong gusto mo? What do you want? Anong gusto mong next na mangyari sa buhay mo? Ganyan. So, gusto mo bang umunlad? Gusto mo bang umasenso? Anong gusto mo? Parang ganun. Inaantay lang niya yung command nyo, mga kapiksi. Pero kayo, parang feeling ko right now, nandun kayo sa time na nag-e-enjoy lang kayo. Very peaceful yung inyong energy. And yung iba sa inyo, parang kakatapos lang kasi ng mga matitinding pagsubok sa inyo. And, nagsisimula yung bagong chapter ng buhay nyo, pero parang gusto nyo munang mag-relax ng konti, mga kapiksi, kasi pag alam nyo na kapag nagseryoso na ulit kayo, nagsipag na ulit kayo sa trabaho nyo or sa business nyo, parang wala na ulit tayuan. Yung iba, feeling ko na burnout. Comment down below guys, no, if naka-resonate kayo. Parang dumating kayo sa point na burnout kayo, gusto nyo mag-relax, gusto nyong unwind, ganyan. So, yung iba sa inyo, maaaring nagpaplano kayo na mag-travel, or mag-bakasyon.
Pwede naman minsan yung bakasyon naman, hindi naman porke nagbabakasyon, nag-leave sa trabaho, nagta-travel agad, diba? Merong ibang tao na gusto na sa bahay lang, pahinga lang, ganyan. And yung iba sa inyo, parang feeling ko ganun yung ginagawa, no? And tinitake advantage nyo itong pagkakataon na to para alamin kung ano talaga yung gusto nyo. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, the universe is just waiting for you, no? Inaantay lang ni universe kung ano yung next na command mo sa kanya. And then, kayo naman, parang iniisip nyo rin kung ano yung next na gusto nyong mangyari sa buhay nyo, okay? Pero I'm sensing na yung iba sa nyo, nandun kayo sa stage na talagang nagpaplano kayo. Probably, because matatapos na yung 2023, grabe, no? Ilang months na lang. Nasa bare months na tayo, papasok na tayo sa last quarter. So, yung iba sa inyo, parang tinitingnan nyo kung achievable pa ba itong time frame, nalalabing time frame, yung mga hindi nyo pa na-achieve na mga accomplishments dun sa inyong mga sinet na goals. I-carry over nyo ba sila by next year? Or magpaplano kayo ng ibang mga panibagong goals for next year? So, may mga ganong klaseng flow of thoughts kayo, no? Parang iniisip, planning kung ano talaga yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. And yes, that's fine. Maganda nga yan, guys, no? Ini-encourage ko nga kayo lahat na magkaroon ng planning, no? Kasi maganda yung may planning, guys, kasi or goal setting, kasi naibabangga nyo, no, kung where you are right now, where you were last year, diba, last 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, maiko-compare nyo yung sarili nyo and makikita nyo talaga kung nagkakaroon kayo ng progress sa buhay nyo or wala, no? There are people naman na kontento na sila sa buhay nila, ganyan. And that's fine. Okay lang din yon, mga kapiksi, basta komportable kayo. Walang masama. Okay na okay lang yan. Kanya-kanya tayo ng preference sa buhay. May mga tao na gustong umunlad at umasenso. May mga tao na komportable na sila sa buhay nila. Sometimes kasi, hindi natin siya ginagawa para sa atin, no? Ginagawa natin siya para sa mga anak-anak natin, di ba? Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Syempre, gusto natin ang magandang buhay yung mga anak natin. Kaya yung iba sa inyo, parang feeling ko nagpa-planning kayo kasi parang gusto niya talaga na magkaroon ng mga magandang kinabukasan, not only for you, pero para na rin sa mga pamilya nyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. For some of you guys, parang feeling ko may mga bagong paplanuhin kayo. Yun nga, no, plano. Pero mga bago, no, na parang parang i-revise nyo yung plano nyo, parang version 2.0. Ito hindi to nag-work, itong technique na to, itong strategy na to, phase out na to, hindi ko na to gagawin, ito na yung gagawin ko, ganyan. So, take your time, guys. Planuhin mabuti, magplanong mabuti. Ang importante is you know what you want. Yun yung importante. And then, focus yung energy nyo doon para talagang mag-materialize siya, ma-experience nyo siya sa inyong 3D, sa inyong physical reality, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below. Magaan yung daloy ng pera sa inyo, guys. Walang masyadong blocks, no? And ipagpatuloy nyo lang yan hanggang sa susunod na mga buwan. Okay? So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional na message sa inyo. Ito yung mga money manifesting techniques, guys. Bubunot tayo ng isa, pero bago natin ito bunutin, panoorin nyo muna itong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, mag-send ka na ng email, kapiksi, na mag-order ka na. Sobrang ganda talaga ng course na yan. Kapag natutunan nyo yan, talagang uunlad at aasenso yung buhay nyo ng bonggang-bongga, guys. Alright?
So, ito yung additional message sa inyo guys. Sabi dito, protect, okay? Keep all bills and invoices well away from mirrors, windows, and other reflective surfaces. Otherwise, you will attract more claims on your money. Pag sinabing bills and invoices, guys, ito yung mga resibo ng mga pinamili nyo, yung mga bill sa Meralco, bill sa Nawasa, kuryente, internet, ganyan. Kung ano ba yung mga bills nyo na binabayaran nyo monthly usually, di ba? Sa mga Pinoy kasi, 'di ba, sa mga bahay-bahay ng mga Pinoy, eto madalas 'to may salamin ka sa sala. Sa sala pa nakalagay, no. Tapos makikita mo yung mga gilid-gilid nung salamin, may mga nakasipit 'yan. Sipit na due date ng Meralco, para sa Nawasa, ganyan. And ang logic behind it is para hindi makalimutan na bayaran pagdating ng due date, kasi syempre pag nagsasalamin ka, nakikita mo yung mga nakalagay na kasingit-singit doon sa mga salamin, so ma-remind ka na bayaran yung mga bills na yon, okay? So stop doing that, guys, kasi the more you do that, kasi ang mirror, it's meron siyang reflective surface, no? Nagre-reflect siya, and the more na ginagawa mo yon, the more claims you will have on your money. Ibig sabihin, maraming hahabol sa'yo sa pera mo. Hahabol si Meralco, hahabol si internet provider, hahabol si Nawasa, at kung sino-sino pang mga credit card, ganyan-ganyan, company, yung maghahabol ng claims sa pera mo. So instead of doing that, yung kabaligtaran nito is ang ilagay mo, alisin mo yung mga bills na yon, and magdikit ka sa salamin ng mga peso bills or dollar bills na kung ano man yung currency sa bansa na nandyan kayo. Imbis na more claims yung dumating sa inyo, you will have more, as a consequence, you will have more money coming towards you instead, okay? So alisin nyo yung mga bill ng Meralco, credit card, tas magdikit kayo, either play money or totoong pera. Mas maganda kung bill yung idikit nyo, tas lagyan nyo na scotch tape para hindi matanggal, no? Para hindi madukot ng mga anak-anak nyo. It doesn't matter kahit fake money or real money, mga kapiksi, pero the more na nagre-reflect siya, as a consequence, more money will come toward you, mga kapiksi. So i-try nyo, guys, wala namang mawawala, no? Ididikit nyo lang naman, and it's your belief, your assumption that you will have more money that makes it work, mga kapiksi. Okay? Alright, so yan ang reading mo, Sagittarius. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa inyong money reading. Ito yung ating oracle reading, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.